ADG John kung ano ang latest update mula dyan sa inyo sa National Security Council. Yes. Actually, Nina, medyo tahimik pa naman. Buti naman. Medyo tahimik pa naman. At bago nga pala yan, natutuwa lang ako doon sa extension ng Metro Manila Film Fest. Ah, yes. Yes. Ay, Kasi nakanood ka na ba? Ay, oo. Anong napanood? Madami. 4 ng Talaga? pelikula na panood ko. Wow. Ang Gumbursa, ang Rewind, ang Firefly, at ang Malyari. Talaga? Ang galing naman. At kasama ko yung aking buong pamilya sa panonood. Lagi kayong magkakasama. Ang gandang bonding yan. At maganda yung balita nga na may extension. Ako man, nanood kami ng buong pamilya ko. And syempre, since maliliit pa yung mga anak ko, Firefly yung pinanood namin, tuwang-tuwa kami. At syempre, dahil lalo ko rin silang na-expose no, sa kulturang Pilipino, sa salitang Pilipino, at pati yung mga lugar sa Pilipinas katulad niyan, no, ang featured sa Firefly ay yung Bulkang Mayon. Yes. Napakaganda. Ngayon, gusto na nilang pumunta dyan sa Bulkang Mayon. Sa paligid nito dahil napakaganda nung napanood nila sa Firefly. At maganda rin yung Gomburza kasi historical. Nanood din ba kayo? Hindi ko pa napanood. Yun yung balak kong panoorin na sumunod. Lahat ng sinabi mo, Rewind, Malyari, pati ngayon Kalapokwang nakakatuwa. Andiyan pa ba? Kasi gusto ko ng positive vibes lang. Yung mga palabas na yun, pati kay Sharon Cuneta, di ba? Yan yung kay Vilma Santos din. Ay, oo. Best actress siya. Yes, oo. So, pero kung ang pag-uusapan natin ay yung kulturang Pilipino, at naghahanap tayo ng isang pelikula na makapagpalakas sa damdaming pagiging makabayan, Gumbursa po yan. At napakaganda ng pelikula. In my own personal opinion, napakaganda po ng pakagawa ng pelikula. And I'm glad that they're making movies na ganito ngayon, no? Yung historical, at talagang nakakapagpatibay ng ating identity bilang mga Pilipino. Yes. And the other film na may ganun din, na may elementong Pilipino, at may kultura, may mythology, kasi yung mythical creatures, and then yung occult practices ng mga Pilipino, yan po yung pelikulang Malyari. Si Piolo yan, di ba? Si Piolo yan. Nasa Gumburza din. Nasa Gumburza din. Di ba? Alam ko. Nakakatuwa yung mga trailer kasi. Oo, kasi ang sinasabi nila ito, kwento tungkol dun sa first documented serial killer ng Pilipinas na yun pala ipare, no? Pero hindi lang po ito tungkol dun sa serial killer. It is not a serial killer mystery. Yes, it is more than that. Because of Philippine culture, because of Philippine traditions, folklore, no? Yung mga aswang, may mga ganun. Kaya nakakatuwa. Yes, nakakatuwa. Sige, patangkilikin natin ang sariling ating now. On to your work sa National Security Council, ADG John. Pero buti na lang sabi mo, medyo tahimik naman ngayon. Yes, medyo tahimik pa po, no? Although, nung nakaraang linggo ay naglabas kami ng statement dahil nabigla kami doon sa naging pahayag ng Communist Party of the Philippines. Noong December 26, alam naman po natin, ang December 26 yan ang anibersaryo ng pagkakatatag ng New People's Army and CPP, no? And doon sa kanilang statement ay imbis na pag-usapan ng usaping pangkapayapaan, yung exploratory talks, ay baliktad. Ang nakasaad doon ay palakasin ang National Democratic Revolution, palakasin ang pag-atake sa mga pwersa ng gobyerno, palakasin ang People's War. So sabi namin, bakit ganun? Akala ko ba tayo ay nag-uusap ng pangkapayapaan? So we were just disturbed, no, by that statement. And parang nananawagan kami sa CPP-NPA, ito pong exploratory talks na ito na suportado ng National Security Council, sana ay magbunga naman ng magandang resulta. Ngunit kung ganito ang statements na maririnig namin sa kanila, siyempre ang taong bayan mag-iisip. Sila ba talaga ay sincero? Natapusin na itong 55 years na armed struggle that, 40,000 people lang namatay dito. So, sana sa ngayong bagong taon ay pwede pa ba maayos yan, mag-usap uli at ma-clarify yung mga statement na yan since dyan kasama ang National Security Council. Meron ba kayong mga efforts to reach out? Well, kailangan kasi niya pag nag-uusap, kahit magkapit-bahay na nag-aaway, di ba? Di ba? Ang kailangan mo dyan ay confidence building measures. No? There has to be confidence building measures. And yung naging pahayag nila na magkakaroon sila ng third rectification movement, no? Kasi
kung babalikan natin ng kasaysayan, the first rectification movement was yung humiwalay sila sa Partido Komunista ng Pilipinas at binuo ni Joma Sison yung CPP-NPA. Yung pangalawa was the reaffirm, reject movement noong 1990s na kumalas yung mga rejectionist groups from them, nagkaroon ng paghahati. And ngayon yung panghuli. So, ang sinasabi namin, why call for a rectification movement strengthening the Communist Party of the Philippines, New People's Army, when ang napag-usapan sa Oslo ay magkakaroon ng malalim na pag-uusap para tapusin na ang pakikibaka, armadong pakikibaka ng mga CPP-NPA. So, malaking dagok po ito and sana magpalabas ng paglilinaw ang Communist Party of the Philippines sa kanilang tunay na hangarin. Kung gusto ba talaga nila ang matapos na itong hidwang ito between the two forces. Sana nga, lalo na ngayong bagong taon, 2024, makakita tayo ng mga obvious na strides, no? Yes. Yung mga ganyan. Parang yung timing pa kasi, di ba? While you're doing the exploratory peace talks and then yung timing ng kanilang mga statements, mukhang na-timing pa nila sa ganyang panahon. Baka ayaw talaga ng peace. Kaya nga. So sa atin pong mga kababayan, kasi mga kababayan natin sila na mga komunistang miyembro ng CPP-NPA, nananawagan po kami sa inyo. Bagong Pilipinas na po. Tapusin na natin itong hidwaang ito. Sana sa lalong madaling panahon. Ayan, good luck.